I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. May balita tayo mga besa. This is breaking news. Hindi ko alam guys kung anong dahilan. Wala pa tayong nakikitang mga balita. But anyway, kayo mga kababayan, papayag kayo ba magiging ombudsman si DOJ Secretary Remulla? Yes or no? Question mark. But for me, mga bes, sabi niya kasi dito, no, para kompleto detalyado, basahin ko sa inyo, okay? Papalitan si Martires. Buti naman talaga. Sana maalis na yan. Remulla target maging ombudsman, mga kababayan. Ayan mag-apply pa lang ako. I'm submitted my application by before Friday. I think I have lots to offer. There. Guys. Guys, ang kapalagayan nyo? Papayag kayo? Na si Secretary ng DOJ Remulla maging ombudsman? Question mark. Yes or no lang, no? So, hindi natin alam kung ano po ang magiging resulta nito. Abangan po natin, mga kababayan. Siguro, nag-usap sila ni Pangulong Marcos ito. So, dahil dito, para kompleto detalyado, basahin ko po sa inyo ng buo. Okay, shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Hello, mga beswa. Ito mga bes, today is 30 June 2025. Papalitan si Martires Remulla. Target maging ombudsman. Agay. Guys, pag ito naging ombudsman, lahat mauungkat. Or, talagang sigurado ang daming kaso na mabubunyag mga kababayan. Kasi ang daming kaso mga beswa na hindi po ginagampanan ni Marites. Kaso ni Roque. Kaso ni Sara, mahina ang mabagal. Kaso ni yung si Mayor Magalong nakabinbin, ang tagal na. Walang aksyon, no, 'di ba? Pero guys, remember, itong nakaraan lang wala pa isang taon, wala pa 5 buwan. Sinuspindi ng ombudsman si Gobernador Gwen Garcia. Kaya tuloy natalo. Ang bilis niya. Pag hindi ka alyado, di kayo naloka. Wala akong ibig sabihin, pero yun po ang nakikita ko. At yun din po ang nababasa ko, yun din po ang napakinggan ko sa mga ibang mga political content creator. Di ba? Hindi natin alam kung anong dahilan. Guys, ang kapalagayan nyo, bakit maraming kaso na nakabinbin. Okay? Ayan June 30, 2025. Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nitong Lunes na maghahain siya ng kanyang aplikasyon sa Judicial and Bar Council, which is ang GBC, para sa posisyon ng ombudsman. Guys, ang mataas? DOJ Secretary o ombudsman? Pareho ba? Correct me if I'm wrong guys Wala naman tayong alam dyan. Kaya nagtatanong tayo. Pero ating ito, pinapahatid ko lang sa inyo ang mga magagandang balita, siyempre. Labas man o sa loob ng bansang Pilipinas. Mag-a-apply pa lang ako. I'm submitting my application by Friday before, Friday. I think I have a lot to offer there. Irit pa ni Remulla. Matatanda ang termino Ombudsman Samuel Martires ay magtatapos na sa Hulyo 27. Ang tagal pa. Sabagay, ilang linggo na lang mga besa. Sana po, nang sa ganun mabigyan na ng mga kaukulang investigasyon itong mga nakabimbing kaso dapat imbestigahin. Bakit parang hindi yata kumikilos ito si Marites? Para po ang kapalagayan nyo? Pero pag hindi kalyado, ang bilis ng investigasyon. Di kayo naloka? So, sa bagay, hindi mo maiwasan mga kababayan ang mga espekulasyon ng taong bayan. Di ba? Hindi mo maiwasan yun You cannot blame.
the Filipino people if they're questioning why this ombudsman are not investigate do sa kaso na nakabinbin, like Magalong, like Crookie, o di ba kay Sara Ambagal, marami, no? So ano po ang kapalagayan yung mga kababayan? English pa mo mga beso. Kayo ba ay papayag magiging ombudsman si Secretary Remulla ng DOJ? Well, question mark. So yun mga kababayan, tingnan nyo po guys yung mga nagko-comment. Tingnan nyo guys, natatakot sila pag si DOJ. Oo po, bakit? Sigurado, iimbestigahan na lahat. Agay. Mga DDS ito guys, sabi dito the ombudsman must come from the academy, someone grounded in law. Bakit? Anong palagay nyo kay DOJ Secretary? Na-assign ba ng DOJ yan pag hindi hindi magaling? Remember guys, isa sa mga nagpapatanggal ng ABS-CBN that time, si Secretary DOJ Remulla. Anong panahon na yon? Grabe, matindi. Kaya nawala ng prangkisa ang ABS-CBN matindi ang bakbakan that time. Sinubaybayan ko po yon. Someone grounded in law, ethics, not politics. Bakit? Hindi naman siya namumulitika. Remulla being a seasoned politician does not fit this mold. Yeah, mga DDS guys. Ayaw na ayaw. Alam na nila kasi. Sabi ito. Ayan ad hominem retort lang talaga alam nyo. Banat no. Napaghahalatang walang alam. You don't need to apply Boeing because you know already sa kasabihan lutong Macau. No, that is not lutong Macau. It bases on what the evidence. Kasi malakas ang ebidensya. Like for example, 'di ba? Ito si Magalong, si Roque, si Sara. Hindi 'yun. Mali din tong mga to There's no lutong Macau in Marcos administration. Remember that mga kababayan. Dahil ayaw ni Pangulong Marcos Jr. Bumabase lang po sila kung ano po ang batas, kung ano po ang nakalagay sa ebidensya. Yun lang po yun. Ito halata tong mga DDS matik na yan sa'yo, di ibibigay ang posisyon. Ang tawag dyan ay ganid. Hindi, no. That is not ganid. Yun ang mali. Ang mali nyo. Siyempre, pag anti-Marcos ka, ganun talaga. Pati gabinete niya, dinadamay. Yan, ito. Takot sila, guys. Sa ibang bansa ay may delikadisa ang mga politiko kapag may irregularities na nangyayari sa circle of their families ay automatic they beg off from the position. Sa Pilipinas, pakapalan ng muka. Well, I think, ano bang problema nyo kay Secretary Remulla? Mayroon siya bang kasalanan na nagawa? Wala kayo sa posisyon, wala kayong ebidensya sa mga paratang nyo sa kanya. Ganun lang talaga ang mga naratibo ng DDS. Mostly here are DDS guys. Yung nagko-comment, sa aking opinion, mas mabuti hindi siya ang ma-appoint sa ombudsman. May pagkabias na sa DOJ. Wala tayong maasahan sa ombudsman kung siya dahil puro kontra sa admin ang palaging hinahabol. Hindi yun Mali din po kayo Maling-mali po kayo. Hindi naman ganyan si Secretary Remulla. Bumabase naman yan kung ano po ang ano ang lakas ng ebidensya na isa sa isang taong individuals o sa isang politiko. Kayo naman, sasabihin yung bias dahil nga ba doon sa pagkapadala kay Digong, mali din kayo. Kung mayroon kayong sapat na ebidensya, 'di ba? Kung mayroon kayong kaukulan na ebidensya, why natin di kayo kasuhin si ombudsman ay sekretary sa korte kung talagang bias siya. Hindi bias 'yun. Kasi pag anti-Marcos, ganito ang mga comment nila. Tingnan nyo guys yung mga comment nila. Lahat ito, DDS. Kasi ayaw nila umupo si Secretary Remulla. Wala na talagang Pilipinas. Bangungot na sa mga Pilipino. Nauupo uli ang mga Marcos.
sus, kung makapagsalita itong mga DDS shit na ito. Kumusta naman kaya yung ginawa ni Digong? Ang daming namatay sa pamumuno niya. Anong bangungot? Sige nga, bigyan mo ako ng isang natukhang sa war on drugs ni Pangulong Marcos Jr. Mayroon ba? Ay, sus, mga sinasabi niyo, babalik lang sa inyo. Kaya kung pinakita itong mga nagko-comment, kasi mga kababayan, takot na takot sila para upo dito sa ombudsman si Secretary ni OJ. Mag-apply na naman siya bilang ombudsman kasi pag di nila ma-impeach si BP, doon nila bibirahin sa Office of the Ombudsman. Klarong-klaro ang pattern nila, talagang habulan talaga. Hindi habulan yan. Alam nyo, ito lang sa totoo lang, makonvict man or ma-acquit si Sara Duterte, walang problema. Kung ma-acquit man siya, walang problema. Ang tanong, ang tanong, yan ba'y mananalo sa 2028? Tingnan nyo na nga ang kapalpakan niya. Do you think majority of Filipinos are voting her? No! Are choosing her for the next leader? I don't think so. Sapat na ang mga ebidensya. Sapat na sapat tungkol sa kanya. Tingnan nyo naman ang pag-uugali. Sa behavior pa lang. Walang-wala na mga bes. Hindi ganyan dapat ang upo bilang Pangulo. Yung ganyang ganyang pag-uugali. Ngayon pa lang, BP Presidente pa lang, binanatan si Pangulong Marcos Jr., sinisiraan sa international, sa interview niya doon sa Russian journalist. Siniraan si Pangulong Marcos Jr. kung anong pinagsasabi. At nagbabanta parang patayin ng Pangulo. How much more pag naging Pangulo yan? Baka daming papatayin yan. Pero hindi uubra yan sa majority ng Pilipino dahil pag nagkataon, sigurado mapatalsik sa pwesto yan. Maniwala kayo sa akin. Dahil pag once combination ng dilaw, pink at saka pula, mag-people power, tanggal yan day sa palasyo. Ito kawawang Pilipinas. Sis! Di po kayo sir mahusay sa pagbigay ng hustisya. Tingnan nyo, nangyari sa inyo anak. Hindi, mali kayo. Mayroong issue doon guys. Mayroong issue doon na yun ay naipangalan sa anak niya. Pero actually hindi sa anak niya talaga yun. Kayo naman, masyado kayo. Kung makapagsalita ang mga DDS, kumusta naman kaya si Kibuloy? Nung panahon ni Digong, ano ang kaso ni Kibuloy? Rape at saka human trafficking? Bakit hindi ginawa ni Digong ng paraan yun para makulong? Bakit sa pamumuno ni PBBM lang nakulong? Because there's no batas noon that time. Yung justice system natin noon bulok. Kasi kontrolado ni Digong. Diktador yan eh. Kakapal ng mukha. Mas makapal ang mukha nyo kasi takot kayo. Sabi ko sa inyo guys. Alam nila na sa tama ang panig ng ombudsman. Kaya papalitan nila ng walang iya. Isos, hindi papalitan. Magre-retire na si Marites. Isang bubo rin ito, walang hindi alam. Ganit so, paano tayo ngayon? Di lumayas kayo paputang China. Lahat gusto papaboran sa kanila. Ano na lang maasahan? Hindi, mali din. Walang pinapaboran dito. Ang binabase dito kung ano po yung nakalagay sa batas na aayon doon sa malakas at matibay na ebidensya sa isang politician na mga nagagawa niyang katarantaduhan. Yan dapat kasi yung isipin nyo. 'Di ba? Lahat na lang posisyon gusto ang kinin, wala nang iba. Wala kayong magagawa. Lahat naman sila pwedeng a-apply sa iba't ibang posisyon. Why not, 'di ba? May kakayahan sila. Mga kababayan, takot na takot sila. Takot sila sa kay DOJ pag naging ombudsman. Siyempre lahat yan makakalkal. Look, what happening right now? 34 or 100 na sa bungiro. On the way na ang investigasyon. Kaya yung mga na-involve, isang celebrity na actress, nagsalita na, tinuro ito si Batorne. Di ba? Nagtitilaok na, kumbaga piyukan na sila ngayon sa social media.
Oo. 'Di ba? Kasi sa mga kababayan, si DOJ, tinatarget niya at ipinupush niya, iimbestigahin ang nangyayari sa mga sabungiro. Kaya takot sila na magiging ombudsman itong mga kababayan. Tingnan nyo. Di ba? Tingnan nyo. Bininta nyo na ang Pilipinas, dinadahan-dahan nyo pa. Ay sus, saan banda? Ganyan guys ang mga DDS. Ito DDS to mga nagko-comment, takot na takot sila. Ang alam ko si Digong binibinta ang Pilipinas sa mga chikwa. 'Di ba? Sabi ni dating AJ Carpio. Isinuko ang Ayungin Seoul pala sa mga chikwe. Ayan pag nangyayari to, wala. Tapos na ang Pilipinas, walang kredibilidad tao na ito. Anong walang kredibilidad? Si Marites kaya may kredibilidad. Ang daming kaso, nakakainbinbin. Wala na, hindi naman yata gumagalo si Marites So, yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Pinakita ko yung mga nag-comment. Kasi takot sila kay Ombudsman Remulla. Alam na nila kasi guys Alam na nila. Sinasabi ko sa inyo, tahimik lang ang Pangulo, pero pag gumalaw, mapanganib yan. See you guys on my next upload. Bye, and babush. God bless Philippines.